Ginisa sa pagdinig ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga ang mga lokal na opisyal ng PORAC kaugnay sa sinalakay na pogo roon. Katakataka raw kasing nakalusot ang pogo sa kabila ng maraming questionabling dokumento nito at nabigyan pa ng business permit. Balita hatid ni Darlene Kai. 10 ektaryang lupain, 46 na gusali, libo-libong mga empleyado. Ganyan kalaki at kalawak ang Pogo Hub na ito sa Porac, Pampanga. Niraid yan ng motoridad noong June 4 dahil sa pag-ooperate ng walang permit at sa mga report na pugad ito ng mga krimen tulad ng torture, kidnapping, human trafficking, sex trafficking at scamming. Ito na raw ang pinakamalaking iligal na pogo sa buong bansa. Kaya ang tanong ng taong bayan, paano ito nakalusot sa gobyerno? Yan mismo ang pinag-usapan sa isang public hearing na ginawa ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Wala kaming kaalam-alam. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business. Hindi ko po papayagan ng kahit anong krimen, hindi ko po ito tolerate sa aming teritoryo. I will reiterate, I will stand my position. I'm not protecting Pogo or anyone. Ginisa sa hearing ang local government officials ng Porac sa pangunguna ni Mayor Capil. Lumabas kasi sa pagdinig na tuloy-tuloy na nabigyan ng business permit ang Lucky South 99 na operator ng Pogo Hub mula yan 2019 hanggang 2023 sa kabila ng kakulangan sa mga requirements at dokumento. Wala raw silang permit mula sa DENR Environmental Management Bureau. Kulang din daw sila sa kinakailangang occupancy permits. Iginagulat din ng provincial board members pati kinatawa ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry na sa loob lang ng isang araw nabigyan na ng business permit ang Lucky South 99 noong 2019. I am the current business permit and licensing officer po. I just assumed office. Based on records po na hawak ko ngayon, nag-apply po sila ng application around November 11 po of 2019. Kailan na-issue yung Yung business permit po. business permit? That same day po, sir. On the same day. November 11 po. May lilintikan tayo dyan. On the same day kayo. Sabi naman ng kinatawa ng Business Permit and Licensing Office, prinoseso lang daw nila ang business permit application base sa mga dokumentong ibinigay sa kanila. Mayor, tanong ko lang, bago ka ba mag-issue ng permit para sa mga building, nagpapakondak ka ba ng inspection? Actually, yung routine inspection lang po. Marami rin daw bagay na questionable sa mga ipinapasang dokumento ng Lucky South 99 taon-taon. Base sa kanilang business permit application mula 2019 hanggang 2023, naglalaro lang daw sa 2 hanggang 7 ang kanilang mga empleyado. Hindi na rin binigyan ng Porac LGU ng business permit ang Pogo Hub ngayong taon dahil daw sa violation na nakita ng BFP. Sabi ni Mayor Capil, patunay itong hindi niya kinukonsinte ang Lucky South 99. Base mismo sa mga dokumentong ibinigay ng Porac LGU sa committee hearing, 2 beses nang humingi ng assistance ang Porac PNP sa LGU para inspeksyonin ang Lucky South 99 Pogo Hub. Isa noong August 25, 2023 at ang huli ay nito lang March 24, 2024. Napasok at ininspeksyonan ng LGU kasama ang local police ang Lucky South 99 Pogo Hub Agosto noong nakaraang taon. Base sa isinumite nilang inspection report, nakita nilang wala raw drainage canal sa labas ng compound kaya umaapaw ang maraming tubig. Bakit ang report yung drainage? Ano ba yun? Yung drainage? Yung ba yung intent? We were assisted also by the PNP. However, we did not receive findings on the part of PNP pursuant to their specific request. Nitong Marso lang, sumulat uli ang PNP sa Porac LGU. Sabi sa liham ni Police Colonel Levy Basilio, ang Provincial Director ng Pampanga kay Porac Mayor Capil, may mga natanggap daw silang ulat tungkol sa mga iligal na operasyon tulad ng money laundering, kidnapping at iba pang karahasan sa Pogo Hub sa Porac. Kaya humihingi sila ng tulong mula sa LGU para matukoy at maipasara ang mga Pogo company sa Porac na wala raw permit. Pero una nang sinabi ni Mayor Capil, hindi sila pinayagang pumasok sa loob ng compound. Even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power.
Pinuna rin ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government ang napakaliit daw na real property tax at bayad sa renewal ng business license kahit napakalaking negosyo ng Lucky South 99. Sa kabuuan ay 14,000 piso lang taon-taon. The problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping. Hindi natin pwedeng i-daylan yon. Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na amilyar. Isang taon. Sabi ni Vice Governor Pineda, sa laki at lawak ng Pogo Hub, dapat daw bilyon-milyong piso na ang amilyar at business license fees ng Lucky South 99. Kapuna-puna rin daw ang umano'y panloloko ng operator ng Pogo. Base kasi sa Letter of No Objection o LONO na ibinigay sa kanila noong 2019, BPO o Business Process Outsourcing ang negosyo ng Lucky South 99. Wala raw umanong nakalagay na anumang may kinalaman sa gaming. Kaya ang tanong ng provincial government, kung ganito ang permit na galing sa LGU, bakit binigyan ng lisensya ng PAGCOR? Ito lang din naman daw ang pinagbasihan ng LGU officials para pirmahan ng LONO at bigyan sila ng permit. Sa lahat ng ito, ang tanong ng mga opisyal ng Pampanga Provincial Government, bakit hindi na ipagbigay alam agad ang mga violations at kahina-hinalang galaw ng Lucky South 99? Para sa PAOK, katakataka ang mga pahayag ng LGU. What transpired in PORAC is a very strange occurrence. Bakit po? Di umano, hindi nila binigyan ng mayor's permit po ito for 2024. But from January up until June 4, the place was operating. If the people from Metro Manila, PAOK, DOJ, CIDG, were able to notice this particular scam farm operating without an LGU permit, how come the eyes and ears of our government, which is the LGU, was unable to notice that? Kasama rin daw sa investigasyon ng PAOK ang posibleng pananagutan ng lokal na pamahalaan. Bumuo na raw ng task force ang the Department of Interior and Local Government o DILG para imbestigahan ang lokal na pamahalaan. Sabi ni Vice Governor Pineda, irerekomenda na raw nila sa sangguniang panlalawigan ng pagban ng Pogo sa buong probinsya ng Pampanga, legal man o hindi. Pag-aaralan din daw nila ang mga ebidensya para malaman kung dapat bang irekomenda rin nila ang suspension ng PORAC LGU officials. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, 5 Chinese at 1 Pinoy ang naaresto matapos umanong masangkot sa pamamaril sa 2 Chinese sa Parañaque. Sinisikap pang kunin ang pahayag ng mga suspect na namaril umano dahil daw sa utang. Balitang hatid ni Darlene Kai, exclusive. Pumasok ang 4 na lalaki sa isang condominium unit sa Rojas Boulevard sa Parañaque. Maya-maya, 6 na silang lumabas mula sa isang kwarto. Ang isa, nakunang may isinukbit sa kanyang bewang. Sumakay sila sa elevator at umalis sa gusali. Namaril na pala sila noon ng 2 magkapatid na lalaking Chinese nationals. After the receipt of yung report po, nung na-receive namin, immediately, tumakbo po kami kagad doon sa lugar. So, nag-coordinate kami doon sa security guard na nandun sa baba hanggang ginaid nila kami papunta doon sa room kung saan yung sinasabi na nagkaroon ng shooting incident. Pagpasok ng mga pulis sa unit, nakita nila ang 2 biktima na duguan at nakahandusay sa sahig. May tama po sila ng bala sa bandang baba ng lower part ng body nila. Isinugod sila sa ospital at stable na raw ang kanilang lagay. Sa tulong ng CCTV at intelligence information, nalaman ng Parañaque Police na 10 ang mga suspect, 2 Pilipino, 8 Chinese nationals. Meron po kami na-receive na report na yung isa sa mga suspects, actually 2 dun sa mga suspects dun sa shooting incident is nandoon nakatira sa kabilang tower lang. Matapos yun, sunod-sunod na ang nangyaring pagdakip sa ibang suspects. Isang Pilipinong tumatayong bodyguard daw ng grupo ang inaresto sa kanyang bahay sa Parañaque. Sa loob ng isang hotel room na ito sa Pasay City, inaresto naman ang 2 Chinese nationals.
Sa isa namang hotel sa Clark, Pampanga, natunton at naaresto ang isa pang Chinese national. Sa kabuuan, 5 Chinese nationals at isang Pilipino ang inaresto. Nakuha sa kanilang 2 baril, 2 sasakyan at 3 motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na may utang ang 2 biktima sa isang grupo ng Chinese nationals na nagpapautang sa casino players. Based on our initial inquiry and investigation, walang lumabas na Pogo-related or IGL-related, these involved personalities. And they were employees or casino sila nagtrabaho. And they have their own junket. Ang arestadong Pilipino, dati na raw nahuli dahil sa carnapping at robbery. Ang isa naman sa mga Chinese nationals ay may kaso ng coercion. 4 pa ang pinaghaharap na motoridad kasama ang umano'y big boss ng grupo na Chinese national din. Nasa loob lang daw sila ng sasakyan kaya hindi nakunan ng CCTV. Patuloy na hinahanap ang iba pang suspect. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang insidente para malaman kung may kinalaman sa mga illegal na pogo ang mga suspect. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Hong Kong na ang ilang cast members ng Hello Love Again, kasama si Alden Richards. Pinuri din ni Alden si Barbie Forteza na kasama naman niya para sa upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Ito ang latest hatid ni Nelson Canlas. Hong Kong! Ethan is back in Hong Kong. Pero hindi lang si Asia's multimedia star Alden Richards ang tila nagre-reminisce. We are back. Kasama niyang naghahanda para sa Hello Love Again, sina Joros Gamboa at Jeffrey Tam. Kulitan is real para sa hashtag Jejo din na nag-groovy sa balcony ni na Ethan at Choi sa Hello Love Goodbye. Triple ang saya sa trip ng trio na laging magkasama mula sa kanilang room hanggang sa pamamasyal. Sa November 30 na mapapanood ang Hello Love Again na first film collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Bukod sa Hello Love Again, kaabang-abang din ang karakter ni Alden na si Eduardo sa upcoming Kapuso series na Pulang Araw. Makakasama niya sina Barbie Forteza, David Dicauco, Dennis Trillo at Sanya Lopez. Sa interview ng GMA News Online kay Alden, pinuri ng aktor ang dedikasyon ni Barbie sa pag-arte. Kaya kahit marami ang mabibigat na eksena, naging madali ang paggawa nito, lalo na't pareho raw silang passionate sa kanilang craft. I ask myself pinagdaanan talaga to? Meron ba sa mga kakilala ko na merong kamag-anak na dinaanan to? Parang napakahirap. I think that's where I get my emotions from when I do scenes. Mapapanood na ang Pulang Araw sa online streaming platform na Netflix on July 26 at sa GMA Prime simula July 29. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Tumagilid sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela ang isang truck na may kargang malalaking bakal. Nagkalat sa kalsada ang mga bakal. Naitayo ang truck matapos ang 6.5 oras. Kwento ng driver, marahan niyang inililiko ang truck noon nang bigla itong tumagilid. Hindi naman daw overweight ang karga ng truck. Arestado sa buy-bust operation sa Barangay Batasan Hills, Quezon City ang isang lalaki. Nakuha mula sa kanya ang nasa 200 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang pinagkukunan ng iligal na droga ng suspect. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang. Paliwanag niya, ipinatago lang daw sa kanya ang package na hindi niya alam kung ano ang laman. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch sa Mega Manila area o binubuo ng NCR at mga probinsya ng Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ayon sa Pag-asa, posible ang pag-uulan na may kasamang pagkidlat sa mga nasabing lugar sa loob ng 12 oras o hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Maigi raw na magbantay sa mga weather updates sa mga susunod na oras. Sa kabila po ng mataas na tsansa ng ulan, pinaalerto pa rin muli ang mga nakatira sa halos 30 lugar dahil sa posibleng matinding init at alinsangan. Ayon sa Pag-asa, maaring sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Apari, Cagayan at Abukay, Bataan.
46 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Tuguegarao, Cagayan at sa Kasiguran, Aurora. 45 degrees Celsius naman sa Pasay City, Etxague, Isabela, Baler, Aurora at sa Daet, Camarines Norte. 44 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union, Calayan, Cagayan at sa iba, Zambales. Posible namang umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Lawag, Ilocos Norte, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Muñoz, Nueva Ecija, Tanawan, Batangas at sa Biraca, Tanduanes. 42 degrees Celsius sa Itbayat at Basco, Batanes, Olongapo City, Tayabas, Quezon, Legazpi, Albay, Masbate City, Huban, Sorsogon, Pili, Camarines Sur, Rojas sa Mambusaw, sa Capiz at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang water level sa Angat, Ipo, San Roque at Magat Reservoirs. Tumaas naman po ang tubig sa Lamesa, Ambuklao, Binga, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Kahit ganap ng tag-ulan, mainit at maalinsangang panahon pa rin po ang ating nararanasan. Ang paliwanag dyan at aasahang lagay pa ng panahon, pag-usapan po natin kasama ang OIC ng Pag-asa Weather Division, si Mr. Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Oho, Sir Chris, bakit kaya kahit tag-ulan na, di ba, mainit pa rin ang panahon? Sa ngayon, Connie, nakakaranas tayo ng tinatawag nating monsoon break. Bagamat may habagat ang naapektuhan na itong nasa western section lamang ng Southern Luzon at ng Visayas. Kaya base na rin doon sa rainfall data na nakalap natin during the last 5 days, talagang yung concentration ng mga significant amount of rains ay nandito nga sa central at saka southern part, particular na yung mga western section ng Visayas at ng Mindanao area. Pero mapapansin naman natin, dito sa Metro Manila, bagamat hindi katagalan ng pag-ulan, ay nagiging madalas pa rin yung mga tinatawag nating isolated thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Ano ho yung sinasabing paliwanag, na sinasabing weather phenomena na kahit natirik yung araw, minsan ho, biglang umuulan. Maraming haka-haka dyan, di ba? May mga kasama pang tikbalang na kinakasal. Pero syempre, hindi totoo yan. Well, Connie, ang nagpapaulan sa atin, kahit na mainit at malinsangan, tapos biglang uulan ng malakas sa hapon, gabi, minsan may kasama pang mga pagkidlat at pagkulog, yung tinatawag nating mga localized thunderstorm. Kapag mas mainit ang panahon, lalong-lalo sa mga ganitong buwan, na mataas ang moisture content ng ating hangin, mas nagiging mabilis yung tinatawag nating cloud build-up. Nagkakaroon tayo ng mga malabulak na ulap, yung tinatawag nating cumulus clouds, yung bulak na maputi. And then pagdating ng hapon o gabi, mapapansin natin, bukod sa makapal, ay nagiging maitim or dark grayish na yung pinakang cloud base. So, mga thunderstorm cloud na bigla nagpapaulan sa atin, lalo na sa dakong hapon o gabi, minsan may kasama pang pagkidlat at pagkulog, minsan mga pagbugso ng hangin, minsan nagkakaroon pa tayo ng mga tornadic activity. So, kahit wala pong bagyo, basta merong thunderstorm activity sa inyong lugar, ay asahan natin yung mga ganitong pag-ulan. Usually, 5 minutes, maximum na yung 1 hanggang 2 oras ng mga pag-ulan. So again, Sir Chris, ano ho ang aasahan nating lagay ng panahon para sa linggong ito, particular na dito po sa Metro Manila? Well, dito sa Metro Manila, Connie, inaasahan natin patuloy ngayong generally mainit, medyo malinsangan, pero may chance pa rin ng mga isolated na thunderstorm, lalo na sa dakong hapon o gabi. So sa mga kababayan po nating papasok ng kanilang trabaho or may mga naka-reading lakad para this week, pinapayan po natin magdala pa rin ng payong, dahil kundi mang protection sa biglaang pag-ulan, lalo sa dakong hapon o gabi, protection naman po natin sa init ng araw. Samantala sa ibang bahagi po ng ating bansa, inaasahan natin mararamdaman yung epekto ng habagat, particular na dito sa western section nga ng Southern Luzon at ng Visayas. So far, wala po tayong inaasahang bagyo na makaka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa ngayong darating na linggo. Not even low pressure area po, wala po, ano? Yes, Connie. Kung magkakaroon man, patuloy tayong magbibigay ng update agad-agad sa ating mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong binigay sa aming impormasyon na yan, Mr. Chris Perez, ang OIC ng Pag-asa Weather Division. Ito ang inyong Regional TV News. Ihatid na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Pinatay sa kanyang boarding house ang isang lady guard sa Cotabato City. Habang sa Karkar, Cebu, isang babae ang sinaksak ng kanyang kapitbahay. Ang mainit na balita hatid ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao.
Patay ang isang ina sa Karkar, Cebu matapos saksakin sa dibdib ng kanyang kapitbahay. Ang pinag-ugatan ng krimen, ang away ng kanilang mga anak. Ayon sa Karkar Police, dati na umanong may hidwaan ang sospek na kapatid ng live-in partner ng biktima. Paliwanag ng sospek, hindi niya nagustuhan ang masasakit na salitang binitawan ng biktima. Reklamong murder ang isinampa sa kanya. Natagpo ang patay sa kanyang boarding house ang 35 anyos na lady guard sa Cotabato City. Base sa investigasyon, pinasok ng armadong lalaki ang boarding house ng biktima at binaril siya ng 4 na beses. Nawala ang wallet at cellphone ng biktima. Pagnanakaw at personal na galit ang ilan sa mga tinitingnang anggulo sa krimen. Narecover sa crime scene ang 4 na mga basyo ng bala ng caliber 45 pistol. Patuloy ang pagtugis sa nakatakas na sospek. Pinsala sa ulo ang kinamatay ng isang rider ng motorsiklo sa Bacolod City matapos siyang magulungan ng sinusundang truck. Batay sa investigasyon, nagtangkang mag-overtake ang biktima pero nabitin siya at nawalan ng kontrol. Inaresto ang truck driver pero pinalaya rin matapos ang isang araw. Hindi siya nakuhanan ng pahayag. Posible siyang maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. 18 hours ang regulatory period. So, i-release talaga namin. Pero siyempre ang release natin, may regular filing naman tayo. Okay. If the family opted to file for criminal charges, we can do so on regular filing. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagse-cellphone ang lalaking yan habang tila nakabantay sa pintuan ng jewelry shop sa California, USA nang biglang sumugod ang nasa 20 armadong magnanakaw. Pinagbabasag nila ang glass door ng tindahan para makapasok. Nang magtagumpay sila, mabilis nilang pinuntahan ng hile-hilerang mga estante ng mga alahas. Pinagbabasag nila ang mga ito at nilimas ang mga laman. Maswerteng walang nasaktan sa insidente. Hindi pa tukoy kung gaano kalaki ang halaga ng ninakaw sa jewelry shop. May mga suspect na nahuli pero may ilan pang tinutugis ng pulisya. Hindi bababa sa 19 ang nasawi sa gitna ng Islamic pilgrimage na Hajj sa Saudi Arabia. Ayon sa Jordan Foreign Ministry, 14 ang nasawing Jordanian dahil sa matinding init ng panahon. May 17 ring iba pang nawawala. Sabi naman ng Iranian Red Crescent, 5 Iranians ang namatay pero hindi kinumpirma ang sanhi nito. Wala pang nakukuhang impormasyon ang pamahalaan ng Pilipinas kung may apektadong Pilipino sa insidente, ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Bilang bahagi ng Hajj, nagsagawa ng Stoning of the Devil ritual sa Saudi Arabia. Binabato ang isang pader na sumisimbolo raw sa demonyo. Ito ang marka ng pagsisimula ng Idil Adha. Sa Beirut, Lebanon naman, idinaan ang pagdiriwang sa sabay-sabay na panalangin. Pagtapos ng pagdarasal, may mga nangongolekta roon ng donation para makalikom ng pera para sa mga Palestinong apektado ng giyera ng Israel at Hamas sa Gaza. Sa Khan Yunis naman sa Gaza, sa paligid ng mga nasirang gusali ginawa ang pagdarasal. Libo-libo naman ang nagtipon-tipon sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Pagkatapos ng pagdarasal, namigay ng pagkain ang ilan. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 4,000 ang nagtipon-tipon sa Rojas Avenue sa Davao City para magdasal bilang pagunita sa Idil Adha. Sa pagtitipon, ipinaalala sa kanila ang importansya ng panalangin at pananampalataya kay Allah. Pagkatapos magdasal, nagyakapan sila bilang pagbati sa isa't isa. Sa isang sports complex naman sa Tagbilaran, Bohol, ginawa ang pagtitipon ng mga nanggaling pa sa mga bayan ng Panglao, Dawis at Tubigon. Dumala rin doon ang Indonesian Ambassador to the Philippines. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, nagkaroon ng salo-salo pagkatapos magdasal. Namigay rin sila ng mga tubig at pagkain sa mga may hirap. Masaya raw silang maraming bumisita para sa pagdiriwang. Sa Cotabato City naman, may paalala na sumunod kay Allah at maging instrumento ng kapayapaan. Hingi tayo ng update tungkol sa pahayag ng China Coast Guard na bahagyang nagkabanggaan ang mga barko ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kausapin natin si PCG spokesperson, Rear Admiral Armand Balilo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali.
Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Opo, paki-confirm nga po yung statement ng China Coast Guard na nagkaroon ng collision sa Ayungin Shoal. Ano pong detalye nyo rito? We're still trying to contact yung mga units natin on the ground at wala pa tayong information doon sa sinasabi ng China. We'll update you once we have the information. Minsan po kasi nauuna tayo sa paglalabas ng ganitong statement. Pero sa ngayon, hanggang ngayon, kino-confirm pa po ninyo. Wala pa kayong information or Chinecheck pa natin, Rafi, no? Wala pang pumapasok na information dito sa office ko. At kung meron na, we'll update you. Opo. Patungkol naman sa no trespassing policy ng China Coast Guard, may naitala na po bang insidente sa nakalipas na 2 araw mula nang ipatupad ito? May mga impormasyon kasing may na-detain na vessel ng Pilipinas? Dito sa Bao de Masinloc, wala tayong naitala ang mga insidente, no? Kahapon nagpadala na tayo ng report yung ating mga units dun sa area. At so far, wala pang sinasabing dinidetain ng mga fishing boats ng Pilipinas. In fact, nakapagbigay tayo ng mga ayuda at nakapag-check tayo dun sa vicinity ng Bao de Masinloc. At tuloy pa rin po yung patrol natin at ina-assure natin yung mga fishermen natin sa Bao de Masinloc na nandun po ang Philippine Coast Guard. Ngayon nga po, kung sakali may sumita o talagang hulihin yung ating mga mangingisda, ano po yung dapat nilang gawin? Itong ating mga mangingisda. Well, ang unang-unang sinasabi namin ay dapat umiwas tayo dun sa mga ganong sitwasyon. Alam naman natin na meron tayong karapatan na mangisda dun sa exclusive economic zone natin. Pero mas maganda rin na maging matalino tayo at mapagmasid at iwasan natin na umabot tayo dun sa ganong sitwasyon. Meron na po ba tayong senaryo kung ano pwedeng mangyari kapag nangyari nga ito? At pinaghahandaan po ba ito ng PCG? Meron tayong mga senaryo, Rafi, pero paubayan nyo sa amin kung ano ang gagawin namin. That is an operational matter na we leave it to the ground commander. Panghuli na lamang po, paalala po muli sa ating mga mangingisda na pumapalaot at nagpupunta sa mga lugar na kiniklaim ng China na kanila at posibleng maakusahan sila ng trespassing. Ano pong pahayag niyo sa kanila? Well, sa atin po, yung exclusive economic zone at may karapatan po tayong mangisda. Ipagpatuloy po natin ang pangingisda at asahan niyo pong nandyan yung Philippine Coast Guard at may mga barko pong pinadala ng Philippine Coast Guard sa utos po ni Coast Guard Commandant Admiral Gaba. Okay, patuloy po kami aantabay sa latest na pahayag mula sa PCG. Maraming salamat po sa inyo. Salamat, Rafi. Si Rear Admiral Armand Balilo ng PCG. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.